We also hope na mag-enjoy kayo, have a great time, and of course to learn na ma-apply po natin ito sa mga future clients natin, PRs. Ayan. So, at least diba pagka smartphone, very handy, very convenient to bring, diba, wherever na nasa events tayo, aside from DSLR. Of course, maganda naman din ang camera, pero of course, ang phone is very handy, diba? Kaya-kaya natin siya bitbitin. So, to begin, I will be the one to introduce ang magtuturo po sa atin today ng smartphone photography workshop. So, Mark Balmores, an accomplished photojournalist with the Manila Bulletin, with almost 2 decades of experience, Mark has captured some of the most compelling and impactful images across the Philippines and beyond. His work spans a wide range of subjects, from news events and human interest stories to stunning portraits and landscapes. Mark's keen eye for detail and his ability to tell powerful stories through his lens have made him a respected figure in the field of photojournalism. His dedication to capturing moments as they unfold, often in challenging environments, demonstrates his passion for both photography and journalism. Without further ado, let us all welcome Mr. Mark Balmores. Thank you. Good morning. Salamat sa pag-attend, sa mga nandito. Salamat. So, magiging ano lang naman itong discussion natin, no? Hindi mo siya formal, parang na nagkikwentuhan. So, kung meron mga kayong questions kahit sa kalagitnaan ng lecture ko, feel free to raise your hands. Okay. So, simulan muna natin sa basic. No? Smartphone photography tayo, pero gusto ko muna sanang bigyan ng konting panahon na mag-share sa inyo kung ano ba yung photography para rin refresher sa ating lahat. Mamaya na itong mga slides ko. No? So, ano bang photography? Araw-araw ginagamit natin ito para ma-capture ng mga moments, yung sarili nating mga nangyari sa buhay natin, sa mga mahal natin sa buhay. So, gano'n siya ka-importante. Lalo sa panahon na to, kung may pupuntahan tayo, lagi tayo may mga photos, lagi tayo may mga video. Kung saan man tayo pupunta, para mag-isasarili natin reflection, para gusto natin balikan yung mga nagawa natin, mga pinuntahan natin. Wala tayong ibang titignan kundi mga photos. Pwede rin siyang communication tool. Sabi nga nila, titignan mo pa lang yung photo, kahit hindi mo lang basahin yung caption, alam mo agad kung ano yung nire-relay ng photographer ng message. Isa pang importante is yung so yun, isang pinakagusto ko dito sa photography na to is yung na preserve natin yung history. Like yung mga nangyayari sa paligid natin, may mga disasters o yung may mga importanteng tao na meron silang malaking istorya. Paano mo siya may ikwento sa future generation kung wala kang preba? Kailangan talaga ng photo para may pakita ko sa kanila. So yun yung isa sa mga importanteng isang importanteng gusto ko sa photography. So yun. Sisimulan ko na yung slide. Dito muna tayo sa basic, no? Ito yung part of the exposure triangle. Meron kasi yung meron yung ISO, shutter speed, and aperture.
So ito yung aperture. Shutter speed, aperture. Minimeasure niya yung amount of light that enters your camera. Siya rin yung responsible for the depth of field in your photographs. Exposure kasi is yung amount of light that reaches your camera sensor, determining how bright or dark your image will be. So yan, pagka overexposed, too much light can make your photo look washed out. Di ba minsan nangyayari na pagpitik natin, hindi mo na-adjust yung settings mo, puro puti. Okay, minsan pagka backlighted siya, kailangan mong maayos yung subject mo. Minsan nangyayari, sobrang washed out siya. So, yun yung overexposed. Pag underexposed naman, masyadong light, masyadong konti yung light na pumapasok doon sa image, kaya nangyayari nagiging dark siya. So yung mga detalye nawawala. So kailangan mo siyang i-balance. Balancing the light ensures your photo is neither too bright or too dark, making it visually appealing. So ito yung sa mga aperture. Excuse me. Alam niyo naman yung ano, di ba? Alam niyo naman yung lens, di ba, yung sa camera. So, ito yung mga tinatawag na, ito yung sa aperture niya. Diba nakikita rin yung minsan yung f1.8, f2.8, 5.6, may mga ganun. So, yun yung aperture. So, yan. Mas maliit yung number, mas malaki yung buka ng lens. So, ibig sabihin, mas maliit yung number niya. Yung nakikita rin yung mga f sa mga camera, sa mga lens. So, mas maliit yung number niya, mas malaki yung buka ng lens, so mas maraming ilaw ang pumapasok. So, mas gagamitin mo yung mas mababang aperture or number para sa mga low light kang condition. Dahil mas malaki yung buka, mas maraming pumapasok ng ilaw. So yan, pag 1.8 yun na siya kabuka, yan, 2.8, 4.0, 5.6. Pag f22, masyado na siyang maliit. Pero kasi pag 1.8 siya, ang mangyayari kasi, pag bukang-buka, magkakaroon siya ng depth of field. So, yun ang nangyayari na parang yung background ko is blurred. Tapos ikaw sharp. So, mas mababang number, mas maganda. Pag 22, from 8 to 22, sharp yun all the way. So, yun. Parang yan. Parang ito example, diba? Siya yung subject ko, f2.8 siya, yung aperture niya, tapos shutter speed niya, mamaya pagpunta tayo dyan, tsaka sa IS mo. Tignan nyo, diba? 2.8 siya, mababa yung number, malaki yung buka ng lens, so nagkaroon siya ng depth of field. Ito yung ano ko, ito yung subject ko, tapos background is blurred. Question mark. Yung normally ba yung ano yun, yung 2.8, yung pag gusto mong mag-focus sa aperture, gusto mong mag-focus ng subject lang. Oo. So kung ito yung copy ko, yung lahat blurred, so yun yung mas malaki. Ay, mas mababang number. Doon ka mag-focus. Mas mababang number, mas magiging blurred yung background mo. So, para sa mga... Tapos yan, ito pa, sample pa. Ito, mas mababa na lang yung number, 3.5. Mamaya tayo shutter speed tsaka sa alis ko. Ayan, ito yung subject ko, tapos the rest, di ba, blurred. Ito naman, 5.6. So, habang tumataas siya, medyo nagiging sharp na yung katabi niya. Nadadami yung paligid. Oo, nadadami yung paligid. Habang tumataas yung aperture niya. Kung gusto mo naman na sharp or down yung picture mo, so magamit ka mga 8 pataas. Actually, meron din yan sa mga smartphone ninyo eh. Mamaya mapakita ko. Smartphone natin, yung sa phone, kasi di ba meron tayong pag gumamit, like ito kunyari yung phone niya, normally ba dapat kung piliin ito yung Pro para makikita ko ng ganyan? Or kung merong manual setting yan, yung manual setting dapat. Kasi minsan yung Pro, mamaya pupunta tayo doon,
Yung kasing pro, siya rin mag-iisip ng settings kung gusto mo eh. Siya rin mag-iisip. Pero pagka, mas maganda rin kasi kung alam mo yung manual, kasi hindi naman lahat ng settings is kaya basahin yung phone mo. So, ikaw yung nandun, so ikaw yung mag-a-adjust. Ito na. Shutter speed. Shutter speed controls the amount of time that the volume of light coming through the lens. So yung kanina, yan. Ito yung shutter speed refers to how long the camera's shutter remains open, determining how much light is captured and whether motion is frozen or blurred. Ano ba yung mga fast na shutter? Yung mga fast na shutter is yung 1:1000 of a second. Yun yung pag-freeze ng action. Yung lalo pag yung mabibilis na action, yan. Gagamit ka talaga ng mas mataas na shutter speed. Pag sa slow shutter naman, pag gusto mo magkaroon ng motion blur, medyo mababa. Like 1:15 second. Diba ito yung kanila? Ito yung shutter speed yan. 12 lang yung shutter speed yan. So medyo mababa siya kasi low light yan eh. Yan eh. Low light yan. Kaya medyo kailangan babaan mo yung shutter speed kasi pag binilisan mo yung shutter sa gantong indoor, medyo magiging dark yung yung image. Hindi siya talagang hindi sakto yung exposure niya. So ito, simple diagram. Ito yung action. Pag ito yung mga shutter speed mo, 1,500 or 250, siya yung makaka-freeze ng action. Pag medyo mababa, mga 125 to 60, medyo may konting blur. Parang may shadow siya. Kasi ito naman, pag ganyan na talaga kababa, like 30, 15, 8, 4, and 1, 4, 8 seconds, talagang na siya. Meron na siyang galaw unless gagamit ka ng tripod. Pag-movement lang ba yun? Yan to. Ito yung sample ito yung sample ng mababa yung yan. Ito yung sample ng slow shutter. Kasi gabi siya, so kailangan mo yung mag-slow shutter dahil diba syempre konting light na pupasok sa camera mo. So bababaan mo yung shutter speed. Bababa mo yung shutter speed para ma-capture mo yung sakto exposure. Pero yung mga gumagalaw na sasakyan, then mababa yung shutter speed mo, magkakaroon siya ng motion. Meron siyang galaw. Ayan. Para makita mo yung mga sparkle. Ayan. Ito naman, ayan. Kailangan mong taasan kailangan mong taasan ng konting aperture mo para maging sharp siya all the way. Tapos babaan mo lang yung shutter speed mo para makita yung mga galaw-galaw na ganyan yung welding. Pero kung halimbawa yung aperture, parang sabi mo nga, di ba, parang 0.8 lang. So, mawawala yung parang tao, mag-blur, mako-focus lang sa light, yan ba? Depende rin sa sitwasyon eh. Pag gumamit ka ng ganitong 2.8 or 1.8, tapos ganito kaliwanag, ang mangyayari yan kasi pag bukang-buka yung lens, tapos may ganito kaliwanag, ang mangyayari, mag-wash out siya. Kaya medyo isasarado mo ng konti yung lens para kahit paano maayos yung exposure niya. Ganito. Diba ito may mga movement, ito naman yung na-freeze ng action, so mababa lang siya. 1:16 lang. So yung ibang gumagalaw, blurred siya kasi yung mga naka-steady, yun yung sakong-sakto lang yung re-through nila sa camera. Yung mga gumagalaw yan, blurred. Yan, parang ito. Ito, maliwanag to. So gagawin mo, ito, F13 ako, sharp all the way siya, di ba? Hanggang doon, sharp. Pero ito may galaw kasi yung mababa yung shutter speed ko. Ito yung medyo araw-araw na scene sa EDSA.
Traffic. Ayan to. Ito yung isang importanteng maintindihan ninyo, yung ISO. Yan. Diba? Yung isa nakita ninyo yung mga images ko ay ISO 100, tapos yung isa 500. So, ano nga ba yung ISO? I-measure niya yung sensitivity of the image sensor. The lower the number, the less sensitive your camera is to light and finer the grain. Ano ba nga yung ISO? Okay, ito yung example yan. So kung mas mataas ang ISO, mas grainy yung image. Yung minsan ginagamit mo yan pag sa mga indoor or madilim yung paligid, nagamit ko na mas mataas ang ISO. Pero nangyayari kasi yun, nagiging grainy. Hindi kasi makakakita. Pwede mo bang pababa lang para makita lang ito. Ilaw. Para makita lang ito, friends. Para makita lang ito, friends. Wala na. Yun, no? Diba? Di ba nakita niyo yung 100? Mababa. Maayos pa yung detalye niya eh. Wala siyang mga, ang tawag namin dyan, hindi magaspang. Ayan. Pero yung 3,200 pataas, lalo na yung mga 2,500 pataas na ISO, nakita niyo yung pagkakaiba. Di ba? Para siyang parang sandy. Para bang gano'n. Hindi siya sharp, wala na yung detalye niya. So mas mataas is grainy, yung mas mababa, mas maganda yung detalye. Mas mababa, mas maganda yung detalye. Okay. Kaya mo naman. So yan. So tatandaan niyo pagka ISO 100 to 200, yun yung best for bright environments like daylight na mas maraming ilaw. So pag ganyan, mga umaga hanggang tanghali hanggang mga 2 or 3, kung outdoor naman yung shoot ninyo, mga 100 to 200 ISO lang gamitin nyo. Siguro hanggang 400 pwede. Meron naman tayo tinatawag na high ISO, yun yung 1,600 pataas. Yun yung mga useful pag low light situations. Pero yung nga, sabi ko nga kanina, pagka mas mataas ang ISO, magkakaroon na siya ng noise. O yung grainy ng tawagin natin. Depende. Okay. So dito na tayo. Ulitin natin yung hindi ano muna. Exposure triangle. Babalikan ko lang ulit. Nandun yung ISO, yung shutter speed, tsaka yung aperture. Dapat yung tatlong yun, mas maintindihan ninyo kasi yung tatlong yun, yung ISO, shutter speed, and aperture, pag yung napag-aralan mo lang kung paano yung mga tamang mga combination, mas magiging maayos yung exposure ng narawan mo. So ISO, shutter speed, and aperture. Ito na. Composition guidelines. Yan. Rule of thirds. Imagine that your image is divided into 9 equal segments. 9. So, ganyan. Kasi merong linya sa gitna. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, 9. The rule of thirds says that you should position the most important elements in your scene along these lines or at the points
where they intersect. Doing so will add balance and interest to your photo. Example. Yeah. Ayan, di ba? Pwede naman sana, ito lang kuha natin. So ngayon, medyo igigilid mo siya, medyo tataas mo para makita rin yung scene. So, isipin na kung ano mas maganda, ito bang ganyan o yung ito lang. Di ba kahit paano yung mas maganda kita yung buong scene, di ba? Ito siya, ganun. Ito yung sinasabi kong linya. Meron din sa phone natin. Hindi ko Yan. Yan. Ito yung mga sinasabi. Para ko na Ilagay mo yung subject mo dyan sa mga spot na yan, sa picture, para kahit paano kadagdag siya ng appeal. Hindi maganda yung ganun. Hindi. Kasi yung ko natin Yes. sa... Pwede rin naman ganyan. Ito lang. Kaso, para mas makita yung kung nasa yung ibon, huwag mo siyang gitna para magkaroon siyang, para mas may appeal yung picture. Balancing elements. Placing your main subject off-center. Di ba off-center? Kanina sabi ko yung sa gigilid nyo. As with the rule of thirds, it creates more interesting photo. But it can leave a void in the scene which can make it feel empty. You should balance the weight of your subject by including another object of lesser importance to fill the space. Bawa ito. Yan. So ito, one with the rule of thirds, pero masyado kasing ano tong gilid. So magdadagdag ka ng iba pang elemento para kahit paano hindi maluwag. Ang tawag kasi namin itong maluwag eh. Maluwag yung picture, dapat medyo sisikipan mo. Yan, so dinagdag ko yung photographers para kahit paano may nadagdag na elemento sa picture. Yun yung binabalance mo yung background. Yan, ito. Diba ito? Pwede rin naman siya. Siya lang ang kuha ko kasi syempre merong mga sa mga scene kasi meron diyang isang spot para mas mapakita pa yung para mas mapaliwanag pa yung picture mo. Sino ba to? Si Hillary Clinton. So pwede naman mag-focus lang sa kanya, pero dahil nakita ko yung scene na to, sinama ko yung scene na yun. So nagkaroon ng balance yung picture, yung background niya, napaliwanag kung sino siya. So, kaya yun yung pinuha ko. Kaya dapat, sa photography, dapat malupot din yung mata ninyo. Kung ano yung, huwag na kayo mag-focus sa subject. Dapat titignan nyo rin yung background niya para mas makatulong sa pagbigay ninyo ng mensahe. Ang bilis siyang isip sa ganun. Yung leading lines, importante rin ito. When we look at the photo, our eyes is naturally drawn along lines. By thinking about how you place lights in your composition, you can affect the way we view the image, pulling us into the picture towards the subject. Kasi kanya akan There are many different types of lines: straight, diagonal, curvy, zigzag, radial, etc. And each can be used to enhance our photo composition. Ito. Ito si Harap ng Jazz B9 yung time na yun. Medyo plain kasi yung picture ng time na yun eh. Wala ka talagang mapaglagyan ng... Para pag inuna mo sila, yun, nakapulang. So ngayon, yung leading lines, ito yung mga leading lines niya. Yung tatlong yan. So, nakatulong na na-frame yung mga subject ko, yes, Harap si B9. Nakatulong yun, yung mga bars na yan, para malid yung mata nung tumitingin dun sa subject ko. Yan yung mga leading lines. Pinulong mo. Pinulong mo yung dalawa. Ayan, ito naman, yung isang nire-rescue. Diba? Ito yung linya na yan. Tsaka to. Basta lahat talaga may mga linya talaga. Kaya dapat mas open yung mata natin sa pagtingin dun sa mga elements na yun para mas kumanda yung picture Ang natin. ginagamit niyo mobile lights. Yung iba dyan, Yung mga turista po sa nire-rescue. makikita niya yung headline na photo niya na iPhone na. Ayan, ito. Isa pa to, symmetry and patterns. We are surrounded by symmetry and patterns, both natural and man-made.
They can make for a very eye-catching compositions, particularly in situations where they are not expected. Yan, ito. Symmetry patterns. Ito yung si Pino yung buhay pa siya. Di ba ito? Yan, linya na yan. Yan. Di ba? Magkapatas sila. So, yan. Dapat magiging ano ka rin. Bukas din yung mata mo sa pagtingin ng mga symmetry patterns. Kasi mas makatulong talaga yun sa pagkakaroon ng mas magandang photo. Yan. Ito lang yung daan. Viewpoint. Yan, ito. Importante rin ito. Before photographing your subject, take time to think about saan mo sila ilalagay, saan ka pwesto para makapag-shoot ka ng mas maayos. Pwesto ka para mapunan mo ng sakto-sakto yung gustong punan na subject. Meron siyang massive impact sa composition natin. And as a result, it can greatly affect the message that the shot conveys. Tignan mo sample na to. Yan. So, pumesto ako dito sa pilit para lang makita lahat ng Santo Niño, tapos may nagbe-bless. Ang gusto ko lang ipakita dyan is bine-bless nung pare yung mga Santo Niño. So, pumesto lang ako eye level sa harapan para makita yung dami ng mga Santo Niño. So, nasa pwesto rin yan. Usually sa mga events, di ba nakita ninyo? Pagka nagkukumpul-kumpulan sila, tapos ikaw, harap ka lang sarili mong pwesto, na kahit naman na nasa kang pwesto, meron ka pa naman clear na view ng subject eh. So, huwag ka na makisiksik doon. Pag nakita mo marami, huwag mo nasiksik yung camera mo, huwag ka pa, umarap ka lang ibang anggulo, sigurado meron yan. Huwag lang sa likod. Yan, ganyan. Yan, ito naman. Nuna ko sa taas, pwede ko naman sana punan na ganun sa mga, yung punan na paganyan, pagilid, kaso hindi makikita yung mga reaction ng mga mukha ng mga bata. So ginawa ko, umanggulo ako sa nagbibigay, tinaas ko yung camera ko para makita yung yung reaction ng mga bata. So nasaan yan? Nasa viewpoint yan. Yan o. Ang kandang gano'n. Parang si accent mo. Background. A camera has a tendency to flatten foreground and background, and this can often ruin the photo. To overcome such problem, look for a plain and unobstructive background and compose your shot. May okay lang magsalamin. Aba? Medyo magulo yung background niya eh, yung time na sinushoot ko siya. So, nag-tight shot na lang ako, tapos pumili ako ng paano, may kulay sa likod, medyo umuto ako ng konti, para hindi masyado magulo yung picture. Para yung kulay niya balance eh. Tapos ito yung sa mga studio yan, ito yung mga pinakamadali sa mga studio. Kasi syempre may backdrop na. So, ito madali lang siya. Yan, ito yung depth. You can create depth in a photo by including objects in the foreground, middle ground, and background. Mamaya pagkagawa ko yan. Another useful composition technique is overlapping, where you deliberately partially obscure one object with another. Ganun. Example. Yan, ito. Ito yung time na may freezer composition. Siyempre pag ganyan, medyo talagang di ba? Censored ba? So kailangan ito, ang inano ko na lang, ang foreground ko is yung batang umiyak. Tapos syempre, bababaan ko yung, anong gagawin mo para mag-blur yung Sa aperture. Aperture, di ba? Yeah! So, gusto mong blur yung background mo, so gagawin mo is bababa mo yung aperture, tapos sakto-sakto low light pa yan. Kaya ito, nag-blur, tapos siya lang yung sharp, yung iyak lang. Kasi ginawa ko na pag ito nasa 5.6 pataas, medyo kita na eh. Patay na ako. Parang ano mo rin yung storya, pero na-impart mo rin yung story, pero hindi sex. Ano sex?
Hindi. siya yung hindi May yung sensor. Oo, Sensor. sensor. Kasi kahit naman sino tumingin, alam agad na tinutulog. Oo. Ayan, ito isa pa yung sa Nazareno. So ito yung foreground ko, yung background ko. Kailangan lang talaga may mata kang maganda. Hindi talaga, oh. Mark, palitan mo. Kanina wala pong mata. Hindi ano rin yan eh. Perspective ba? Yung sa mata naman, mas naniniwala talaga ako na kahit sabihin mo na hindi ka katulad ng mata ng mga photographer, but if you have the skills like technical ka, alam mo yung gato yung like yung ISO, shutter speed and aperture, alam mo yan, kahit hindi masyado yung mata mo, makikita mo malaking difference ng malarawan mo eh. Habang tumatagal, yung mata kasi nade-develop yan eh. Ang importante, yung pundasyon mo is yung pagiging technical mo is naandoon. Importante yung pagiging technical. Yan. Ito pa, isa pa yung framing. The world is full of objects which can make perfect natural frames, such as trees, archways, and holes. By placing this around the edge of the composition, you have to isolate the main subject from the other things in your photo. Yan ito, yung bata frame ko dun sa mga binigyan niya ng mga towel, sinama ko yung semento, para siya naka-frame, di ba? So lahat ng shoot mo, titignan mo, kasi marami din talagang pwedeng pag-framean nung subject mo eh, para mas maging ano siya, attractive at visually appealing. So yan, ito naman, dito ko siya inano, free name sa mga bundok. Tapos nandito, hindi nyo napansin, lahat diba from rule of thirds, from background, to lahat ng tinakal ko kanina. Yeah. Pag lahat yung napagsama-sama mo, lahat talaga yung mag-apply dun sa gusto mong kunan eh. Mag-apply yun dun sa image na gusto mong kunan. So pag na-master mo lahat yun, yung pagiging technical na yun, kahit pa paano, magkakaroon ng dating yung mga picture mo eh. Yan. Napapatingin ako. Di, tsaka ano na kasi, di ba minsan pagka, meron tayong mga gathering, like mga parties sa bahay, o mga outing natin, ang pangit din naman kung puro point and shoot lang yung kuha ko eh. So kahit paano, gamitan mo rin ng konting skills para pagtagal, pag titignan mo yung mga kuha mo, yung mga dati na pinuntahan, yung mga bakasyon ninyo, mas maganda yung mababalik ng mga memories kasi maganda yung pagkakakuha mo sa picture eh. Yan, ito, isa pang importante yung cropping. Yeah. Often a photo will lack impact because the main subject is so small it becomes lost among the clutter of its surroundings. By cropping tight around the subject, you eliminate the background noise o yung tinatawag namin na background ka na magulo, na madumi, gano'n. Ensuring that the subject gets the viewer's undivided attention. Ito isa example, yung pagkakrap ng tight. Yan, din ang istorya nun yung sa mga sigarilyo, lalagyan ng mga ganyang warning. Nung time na yun, ito maliit lang to eh. Nung time na yun, meron ditong mama, ayan, pero kita niya yung mga ganyan. So ginawa ko, finokus ko lang siya dun sa mga cigarette packs. So, paminsan-minsan kasi, huwag rin kayong natatakot na mag-crop ng tight. Kasi minsan, pag sa ganung gawain, mas magiging malinis pa yung picture ninyo, mas maayos yung marirelay yung message. Yan pa, isa pa, ito. Magulo rin yan dito, daming mga ano yan, mga kung ano-ano iba kong binibenta. So ngayon, pinasok ko na siya doon sa ilalim ng mga parol, tapos prename ko siya pa ganyan, tapos tinanggal ko yung mga nasa gilid, para makita lang is yung mga parol, hindi na yung makasama doon sa gilid. Kasi pag hindi kasama sa gilid, mapupunta pa yung mata ng viewer mo doon eh.
Hindi doon sa subject mo at yung doon sa mga parol. So yung cropping talaga importante rin talaga yun. Tapos ito, experimentation. Yan. Ito mas ano to, paminsan kailangan din natin i-drop yung pagiging technical. Yung rule of thirds, yung kanina mga sinabi ko sa inyo. Mas maganda pang mag-experiment ka ng angulo, like pababa, pataas, bird's eye view. Kasi pag sa mas mababa, magkakaroon ng yung tinatawag namin na worm's eye view. So mas nagiging dramatic yung picture. Halimbawa, yan. Ito naman sa ano to, sa ilalim to ng sa ilalim to ng mga nicho, ng mga jumper, tumatalaw. So mas maganda kung angulo ko sa pababa para mas makita yung mga jumper. Tsaka yung mga nicho nandiyan din. Kasi isa pang pag-experiment is yung nakinunan niya? Yan. Yung itatalo mo na yung So ikaw, aangulo ka na para matakpan nga yung ano, so ibababa Yung mo, pinabakla. para matakpan, kailangan mong takpan. Pero makikita pa rin Bakit mo tinakpan? Charot ka. yung mensahe ng larawan. Ito kasi yung ano oblation run ito. UP ablation. Tapos yan ito, sa mga bata. Why? Yan yung, may salamin yan. Meron yung salamin, kasi nandun kami sa kapilang side. So minsan kailangan mo talaga i-drop yung mga rules Yung mga Kailangan mo sinabi yung natin tamang kanina. positioning din. Oo. Kailangan mo rin ang tamang position, tapos Nakaganda. kailangan mo talaga mag-experiment. I do it. End of slide. Sinabutan ko ang slide. Yan yung subject niyan, parang yung yellow na ano yun. Ano ba yan? Kandila. Yung ahas. Ahas ba yan? Bakit sa kandila? Mga bulag. Sorry naman. Hindi naman mapagpanggap ka pa, be. Diyos niyo. Ayaan mo na, Beshi. Ano yung ano wala yung trip mo? So, meron tayong question sa basic. Sa basic photography. Wala pa naman. Wala pa. Mamaya pag nag-actual na. Getting ready. O, ayan. Basic smartphone photography. Parts of a smartphone camera. Diba? O, diba yung kanina kasi ang inano ko sa inyo is yung mismong camera eh. DSLR talaga siya. So ito, parts of a smartphone camera, yung lenses niya, yung wide angle, yung ultra-wide, yung point-type na tawag, tapos yung photo, yung sa zoom. So flash niya, LED flash for low light conditions, tapos meron din siyang microphone, syempre, tapos sensors, light sensors, autofocus, image stabilization. Camera controls. Diba yung pag-focus kasi may tatap mo lang siya, diba? Para mag-focus. Alam niyo naman yung focus lock eh, diba? Alam niyo yung focus lock yung long press ninyo? Focus lock yun. Pero pag focus lock nun, pag gumalaw ka, mawawala na yung focus nun eh. Mawawala na. Tapos yung zoom naman is digital versus optical zoom. Tapos yung HDR, ito yung parang raw file pag sa camera. Diyan naman sa mga smartphone, meron yung HDR na tinatawag ko, yung high dynamic range. Yan, para mas maganda yung, mas malaki yung file. Mas maganda yung exposure niya. Mas may timer siya, mas meron grid lines para doon sa mga Kailangan mapindot ulit para mawala siya. composition. Wala yung ano no. Gamit. Kasi ang ginagamit ko. This is the Ayan.
Yan, ito yung ba niya sinabi ko yan, magpunta sa screen para mas ma-focus. Tapos pwede yung i-adjust yung exposure man. Pwede yung i-adjust yung exposure man manually by sliding up or down. Diba yung sa phone mo yung... Yes, madam. Hindi ko na yung napag-usapan natin. Rule of thirds. Mag-apply din siya sa smartphone photography, yung rule of thirds, yung reading lines, framing, at yung symmetry. So lahat ng pag-usapan natin kanina, hindi lang siya para sa mga professional camera, pati sa smartphone. Talagang dapat i-apply din natin pag yung technical na yun para mas maayos yung mga kuha natin. Mastering lighting photography. Pinakamaganda pa rin para sa akin is yung natural light. Yan yung best source of lighting talaga. Meron tayong tinatawag na golden hour, yan yung early morning and late afternoon for soft light. Yung golden hour, yung pagka-sunrise at sunset, yung magiging dilaw ka, or gold sa nila. Tapos artificial light, yan, may flash, tapos merong indoor lighting. Yan. Pag masyadong malakas yung ilaw, pwede tayong gumamit ng mga diffuser, or use shade for better exposure. Yan ito. Enhance photos with basic editing. Yan, ito yung cropping, focus on your subject, remove distractions, yung pag sinabi natin. Sa mga phone ninyo, meron din yan yung parang in-app or in-phone na photo editing na doon pa lang makakrap nyo na siya. Tapos brightness and contrast. Yan. Ito mamaya, mas iyan natin yung mga difference ito. Brightness, saturation, sharpening, tsaka filters. Mas iyan ko yung mga konti. Editing apps to try. Yan, Snapseed. Alam ko, Google kumuha na ito eh. Maganda rin yan. Pero yung sa mga iPhone, sa akin okay na ako sa mga sa mga mismong stock sa iPhone na mga editings eh. Oo, kaya hindi na gumamit po mga ganitong mga third-party apps, actually okay na eh. Pero yun, yung VSCO, tas pinakamaganda yung Lightroom, kahit yung mga kasamahan ko sa field, yung ginagamit nila yung Lightroom Mobile. Lightroom Mobile. Ano siya, parang siya Photoshop. Pero yung tawag sa kanya Lightroom. Kasi yung Canva, syempre Canva, maraming Canva. Meron ako yun Lightroom, pero hindi ko alam gamitin. Ano kung yung Lightroom may bayad siya? Yung Lightroom may bayad. May ano siya, may free version. Yung free version para magawa mo lang yung basic, like yung cropping, yung pagka-caption, yung pag-change ng filing. Yeah. Tips to improve your smartphone photos. Minsan kuha tayo ng kuha. Hindi natin alam na pasmado yung kamay natin, yung lens. May dumi. So lagi mong titignan yun. Yan. Tapos pag wala kang tripod, mas maganda talaga kung magkaparehas ang hawak mo para mas siya, mas walang shake. Yan. Experiment with angles and perspectives. Yung kanina pinag-usapan natin. Pwede kang bumaba, pwede kang tumaas. Tapos take multiple shots. Lalong-lalo na pag nakaano ka naman 128 gig pataas yung camera mo. Kumuha. Tapos saka mo siya reviewin para mas makita mo kung ano yung mas okay ang exposure o yung mas okay ang angulo. Huwag kayo manatakot ng communicate kasi pagkatapos sa mga event, pwede mo na siyang arrange. Hindi tulad ng mga film days dati, mga 12 shots, 24 shots, 36 shots. Dati yan. Hindi pwede gano'n sa Ito lang trivia na ha. Yung generation namin, 2005 to 2007, generation namin ng mga photojournalists ng year na yun, kami yung last batch na gumamit pa ng film bago nag-transition sa digital lahat ng dyaryo. So nag-isipin nyo, meron na trivia. Kasi di ba minsan meron kang mangkunan, hindi kang manghingi. Ngayon, pag hihingi ka, email eh. Dati alam nyo ba, pag nangihingi, gunting ang gamit namin. Gunting kasi pagdating sa pag-developan, tingnan mo yung mga film eh. Pag may nakita kang maganda, sa akin na lang to. Gugupitin mo, ang tawag namin doon sa gunting na yun, di ba Nikon na brand? Yun naman,
Hindi kunting yung tawag namin. Kasi gunting eh. Ginugunting talaga namin yung film para yung hihingin namin. Mark, question, dun sa sinasabi mong rule of thirds, nakakatulong yung mga lines na, I mean, di ba yung mga smart Grade lines. Oo, meron. Mas okay na. Hindi. Masanay mo na gumamit nun. Mas maganda kung sa simula, gumamit ka nun. Pero pag tagal, mas maganda na yung huwag ka na gumamit nun para Nasanay ka. o pag nasanay ka na. Para alam mo lang kung saan mag-place yung subject mo. Sir, excuse me, sir. Kapag ka ulit last time. Yun na. Yung take it back. Convenience, portability, and accessibility of smartphone photography. Portability, yan, syempre, lahat available ng mga smartphone natin, 24/7, nasa atin yan, hawak-hawak lang natin, so kahit anong yung mangyari, kukunin lang ang phone, kuha. Lightweight, yan, syempre, unlike yung mga DSLR, yung mga ginagamit namin ng malaking camera, mabigat. E pag smartphone, napakaliit, sa bulsa mo lang, nakaporta. Tapos, accessibility yan, sinasabi nga nila na hindi mo na kailangan ng expertise. Meron mga auto settings, intelligent software, even casual user